Hello po, kamusta po kayong lahat? Sama kayong naroon, lagi po kayong mag-iingat. Welcome po sa ating channel, ang showpol.ph. Ngayon po ay unang araw ng Hunyo or 1st of June, taon 2024. Ang topic po natin ngayon ay ang Hakbang ng Maisog International. May nakita po akong video na in-interview ni Maharlika si Atty. Vic at medyo nagkaroon po yata ng questionable sa kanyang pagpasok sa Amerika. Panonoorin po natin yung video na yon. Tingnan po natin kung ano po yung nangyari. At yun po ay kinuwento ni Atty. Vic yung mga nangyari sa kanya. At yun po magiging hakbang ng maisog sa USA. Ano po ba ang magiging papel ni Atty. Vic doon, Rodriguez? At yung isa pong OFW na tinulungan po ng Itbulaga na galing pong Hong Kong para po maka-attend po ng graduation ng kanyang anak. Baka po magtanong kayo ano pong kinalaman ng Itbulaga sa topic natin sa politika. Meron po akong may papaliwanag sa inyo mamaya pag napanood po natin yon. At syempre po, at yung sa panghuli ay yung pong mga empleyado po ni VP Sara sa kanya pong opisina na nagbigay po ng mga pasasalamat at binati po siya sa kanya pong kaarawan. So bago po tayo pumunta sa ating topic, mag-update po tayo muna sa ating currency exchange. Ang 1 US dollar po ay 58.521. So yan na po yung ating 1 US dollar. Kuwaiti dinar po ay 190.72. Saudi Arabian Riyal is 15.606. Canadian dollar 42.925. Japanese yen 0.371. British pound 74.550. Euro 63.498. At ang ating pong United Arab Dirhams, United Arab Emirates ay 15.935. Ang Hong Kong dollar po natin ay 7.484. So yan po yung ating latest currency exchange. Ngayon po, punta po tayo sa ating topic. Unahin po natin yung kay Atty. Vic Rodriguez. Yung pong pagpunta niya ng US para po umatin ng hakbang ng maisog. Panoorin po natin ang interview ni Maharlika. Milyon-milyon na po ang ginagastos ni Lisa para sirain ako. Para sirain si Atty. Vic, si Atty. Glenn Chong, sirain tayong lahat. Pero hindi tayo uurong sa kanila. Walang uurong mga palangga. Alright? Okay na lang ba na sakupin tayo ng China? So, okay na lang ba na sakupin tayo ng China? That's a good question. Alam mo, eto, nasabi ko na to. Ang tanong ko sa inyo, saan nyo gusto magpasakop? Sa China o sa Amerika? Comment kayo. Sa China o sa Amerika? Ang pangit pakinggan. Pero kung ang presidente ninyo ay bangag, kung ako tatanungin nyo, kung ako ay nasa Amerika, kung ang presidente nyo ay bangag, magpapasakop na lang ako kaysa naman yun hindi kayo nakakapakinabang sa mga government benefits, di ba? Yung mga tax money ninyo, hindi na papakinabang. Magpasakop na lang kayo, mamili na lang kayo, China or America. Maganda ba ito na yung guest natin? I'm so excited sa ating guest. Ayan, siya kasi yung topic natin kanina. Alright, I think he's ready. Alright. Ayan. Hi, Atty. Vic. Kumusta po? Mukhang hindi kayo makatulog dyan sa New York. Kumusta, sir? Hi, Marlica. Good morning here. Good morning here. I'm a little lost still. So, Hindi kayo makatulog kasi yun na yung time, zone. Anyway. Tsaka namimiss ko yung kama ko, Marlica eh.
Namamahay kayo. Ay talaga ako. Yung unang araw ko, hindi ako makatulog. Attorney Vic, bukas may event kayo, di ba? What time mag-start? It will start by 11 in the morning. 11 to 2 p.m. yung schedule nila eh. Oo. My place around 10:30. I hope makatulog kayo. Actually, Attorney Vic, kanina ikaw yung topic ko sa first part ng vlog ko kasi may nakarating sa Ako po, suportado ko po yung maisog na yan. So, kung kayo po ay makakapanood ng mga video ng mga nakasuporta po sa maisog, makinig po kayo at marami po kayong matututunan bakit po sila nagmamaisog. Meron po silang dahilan at yung pong dahilan na yun ay gusto ko yun po yung inyong pakinggan at para po kayo maliwanagan. akin na information na yung, alam mo na, yung itong gobyerno na wala sa ayos ay ginagawa ng paraan kung paano kayo pahirapan, the way na yung pagpasok nyo pa lang dito sa Amerika. And also, may nakarating din po sa akin na information na nagbitbit itong si Romualdez na mga hecklers at yung manggugulo. I hope not, kasi andyan naman yung NYPD tomorrow dun sa ating parade. Ang tanong ko sa iyo, kumusta po yung travel ninyo? Well, hindi talaga ako komportable sa long haul yung mga mahabang biyahe, Marlica. I was telling yung Filipino community nga kagabi na truth be told, this is just my second time here in the United States. Kinakailangan ko lang gamitin yung aking visa dahil nung ako'y nag-renew years ago, napansin din ng embassy, sabi niya, you're renewing again but you're not using your visa. Na malamang hindi, deny ako nito. Oo. I told the lady, kako, busy lang talaga sa trabaho. At but this time, I intend to go with my family. So, immediately, sabi niya, okay, we'll just send you your passport. Pagka, yung tatatakan eh. Oo. I got mine again. I was given 10 years. Sabi ko sa misis ko, gamitin na natin. At dalhin ko yung mga bata sa Disneyland. Photo album natin growing up. Makita nila na kahit minsan isinamahan kami ng tatay namin di sa Amerika. Dahil sa, when they're big, and should they want to visit America again, it's fine with me na ikaw na lang ang sumama. O complied ako bilang ama na kasama-sama tayo sa US. Yun ang hirap. So this is my second time. Second time. Okay. Kumusta naman po yung pagpasok nyo, yung interview ng immigration officer? Smooth po ba? Well, I thought it would be smooth, but I was sent to the immigration office. Oh my. Akala ko, nag-uusap kasi sila ng katabi niyang immigration officer. Very polite and courteous naman. And they were chatting, but I have to bring it to our office. So I thought she was referring to the other guy in the other booth, yung kanyang kasama sa trabaho. And as you look at me, you have to go there, tinuro niya yung opisina. So I went to the, upo ko doon for a few minutes, and then when my turn came, kinag-usap lang ako briefly nung doon sa loob ng opisina. Ano daw ang pakay ko sa Amerika. So sinabi ko, ako'y inaimbitahan ng aking ng Filipino community to be with them, to speak and join them in the Philippine Independence Day celebration. Sabi niya, bakit daw? Well, they want to hear from me, and probably they are also would want to hear from me or ask me if I am intending to seek an elective office back in the Philippines. And I said, oh really? And what could that be? Probably they're thinking I am interested in running for senator. Okay, sir. It's just that you have so many namesake. So sorry for this inconvenience. And then he let go of me at na-delay, may konting delay. Wow. Doon sa grupo namin yun grupo na aeroplano namin yun Ako lang yata yung coming from our plane. But it's alright. Part of the process. Control sila
Oh, yeah. Kasi sabi ko nga kanina sa explanation ko, kailangan naman protection na ng Amerika yung mga taong pumapasok. But again, so, tama nga yung, kasi sabi ko nga kanina, Attorney Vic, sabi ko nasa aeroplano si Attorney Vic. So may nakarating sa akin na information, medyo pagod din ako kahapon, kaya hindi ako nakapag-vlog. Dapat ito yung vlog ko. But good thing nakapag-usap tayo kasi na-clear din sa mga kababayan natin na yung sinasabi ni Attorney Vic kanina na-interview siya doon sa booth. Dapat sa booth tapos na yun eh. Tatanungin ka kung, di ba? Doon sa mga, doon tapos na yun, pero nadala ka sa room. So, maari, yung nagbigay sa akin ng information na tatamnan daw po kasi kayo ng mga fabricated reports sa immigration. Baka, I don't know kung ano sinabi nila, but by hearing that, mukhang, nag-collaborate yung nag-corroborate yung... It was an experience, Maharlika, because yung site na napuntahan ko kahapon, kung saan ako pinapasok, yun ang mga napapanood ko sa National Geographic eh. Office, kaya kasunod dito, face the wall at raise your arm and spread your legs and they'll do. Grabe, no? Kita nyo yan. Si Attorney Vic talagang gusto pang harangin. Napaka-honest ni Attorney Vic, kaya siguro ganyan. Hindi siya naggagawa ng kwento at kung ano yung pakay niya, yun ang sinabi niya. Totohanan lang. Rescue, but nothing of that sorts. But, ayun nga, pinadala ko sa immigration office nila, which I find medyo kakaiba. Well, Sa booth lang. no, first time yun, hindi naman kayo na ganun, di ba? No, wala, tuloy-tuloy. Kasi kahit din naman ako nung first time ko sa Amerika, dire-diretso lang din ako. So, maaari nga yung nagbigay sa akin ng information, baka may tinawag po, baka sinabing, pag doon pumasok yan si yung pangalang Vic Rodriguez, ha, may dalang pulburo niya, no? Just kidding po. Baka ganun. But anyway, but I'm glad kasi, naging honest naman yung sagot ninyo. Wala naman, di ba? Wala naman silang nakitang red flag doon. So, kaya siguro, Right, Marlica, and wala naman, hindi ko naman naging panantayan sa buhay yung magtago-tago. yeah, that's good. But you get, kung yan kung magustuhan mo, di okay, kung hindi, ayos pa din. Oo. Ang nakikita ko dyan, based sa, aking experiensya, no, sa mga kaibigan ko, kasi mayroon akong dalawang kaibigan na airport to airport, Attorney Vic, no. Yung iba sa mga nasagot nila doon is siguro nataranta sila, kinabahan sila, mali, hindi nag-jive doon sa mga documents nila or whatever. But in your case, kasi ang intention mo naman talaga to be here dahil naimbita ka ng Filipino community. Oh yes, I just told him, the immigration officer, exactly my purpose for coming here. At talaga namang ako'y nandito dahil naimbitahan. Other than that, sabi ko nga yung mga napakainit na pagkakahapon ng ating mga kababayan, hindi ko in-imagine na I will soon be coming to New York because hindi naman ako very New Yorker, Maharlika. Hindi ka very New Yorker. It is just second time here. So, kumusta yung pagtanggap sa'yo ng mga Pilipino? Nakakatuwa, net at very, very loving sila, very concerned about what's going to happen this coming Sunday, bukas. At nabanggit din nila, although hazy yung mga kwentuhan nila, ngayon nabanggit mo ulit na apparently may pinapunta or something. Yes. Okay lang yan. Hindi tayo dapat mangamba. Dahil unang-una, ako ay nagtungo rito, hindi para magprotesta. Yeah. Ay nagpunta rito upon your invitation to take part in the Philippine Independence Day celebrations parade na gaganapin sa linggo. At walang masamang pumarada sa yung mga kababayan. Pero may nakita ko, may isang grupo na nagpa-register yata niyan sa Amerika. Yung pa yata ay gobyerno sa atin na sinasabi na si Atty. Vic daw ay hindi nakaregister sa kanilang grupo. Kaya tingnan natin bukas kung ano yung mangyayari. At kung yan si Atty. Vic ay lalaban po yan ng senador, ay yan po ay susuportahan ko. 10 po ng aking mga pamilya ay gagawin ko pong lahat para po si Atty. Vic ay may boto nila.
Bagamat magkakaiba kami ng prinsipyo ng pero gagawin ko lahat para matulungan si Atty. Vic para makapunta diyan sa Senado. Sana sa darating na araw, sa darating na midterm election, siya po ay makapag-isip at lumaban sa Senado dahil kailangan po natin ng isang Atty. Vic Rodriguez. Ang tema ng celebration is Independence Day. So ano ang ating pagtatalon-talunan doon? Except of course, yung nangyayari nga pagbalik sa Pilipinas na wala naman talagang tunay na kalayaang nagaganap ngayon sa Pilipinas. Sinisikil yung ating karapatan, yung free speech, yung freedom to peaceably assemble, yung freedom to express your dissent or disagreement to the government and its policies. Walang kalayaang ganun. Ayun lang, Attorney Vic, ang malungkot na kasi naniniwala ako dun sa mga information na nakarating sa akin. Na-imagine mo, nasa Amerika na tayo, hahabulin pa tayo dito para i-harass or intimidate or gipitin. Grabe, no? Well, yun na ba napag-usapan din namin briefly kagabi yun dahil nga ay the big bulk of the Filipino community I'll be meeting this morning, mid-morning today, na siguro dito sa Amerika, laki-laki ng Statue of Liberty, siguro dito may kalayaan na. Hindi na pwedeng basta sikilan at supilin. At kung meron mo mga napipintong heckling, kakuyaan lang natin. Kung ako rito, dala ang core message ng Hakbang ng Maisog, which is being an advocate for peace. So, kalayaan ang ating isinusulong. Di kalayaan din ang ating isusukli sa kahit na sino pang mag-hegel sa atin kung meron man sa darating na linggo. Yeah. At aware ka ba dun sa keynote speaking ni Bongbong Marcos sa Singapore? Napanood mo or hindi? Hindi. Okay. Okay. May Chinese general kasi, mataas ang pwesto ng Chinese general na yon na tinanong si Marcos Jr. na sinasabi niya na balikan sana ni BBM yung TAC or Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia na pinirmahan ng tatay niya at titignan yung tatlong prinsipyo, yung consensus building, mutual respect and consideration. Kumbaga, based sa understanding ng karamihan sa akin na yung Chinese general na yon pinapaalala kay Marcos Jr. na ang China ay hindi nag-a-after sa giyera. So, by saying that ng general na yon na dapat bumalik si Marcos Jr. dun sa tatlong principles na yon, ano ang pwede mong maibigay na thoughts about it? Yun naman ang ating isinusulong sa Hakbang ng Maisog. At yun din ang paulit-ulit yung sinasabi sa mga napakaraming interviews sa akin na nakaraan, kahit sa programa mo, Maharlika. Yeah. Let us rediscover the art of diplomacy na ginagawa na nagmamabutihan nga ang Estados Unidos at China. Uusap yung kanilang mga pinuno, nag-uusap yung kanilang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Nabanggit ko nga si Anthony Blinken, ng Secretary of State dito sa Amerika, si Janet Yellen, ng Secretary of Treasury, ganun din yung panig naman ng China, mismo si President Xi ang nakikipag-usap, bakit tayo, kapitbahay natin ang China, hindi natin gawin yung ginagawa ng higit na mas malayong nasyong Estados Unidos, papunta sa kanilang kapwa superpower na China. Bakit tayo, kakatok ka lang naman sa pintuan, kapitbahay mo lang, hindi mo simulan. Why don't we send a high-level delegation from Manila and initiate that diplomatic talks with China, our neighbor China. Pag-usapan, ulitin ko, China cannot claim innocence or that they're ignorant of what's happening in the South China Sea. No, they cannot. And they're not innocent. And they're not virgin on concerning the tension in the South China Sea. But let us not escalate further the tension. Let's reach out, let's de-escalate, and let's try to diffuse yung tension dyan sa South China Sea dahil hindi natin kailangan yan. Ang kailangan ng Pilipino, I know you're aware, nagsara yata ang palitan ng dolyar at piso at 58.60, 58.55, depende kung saang trading platform kalalapit. But I think
it's fair to say that it's at 58-60. Mhm. Ang kailangan ng Pilipino, yung mamumuhunan. Paano papasok? How can you invite investors? Kung yung mismo yung mismo administrasyon mo, ang pinipicture ang oong projection, 11th hour na magkakadigmaan between Yeah. China. Why will you put your hard-earned money doon sa isang lugar, conflict zone or potential conflict zone? They will not. They will not come in, they will not invest, they're not going to pour in their money in the country simply because sayang ang puhunan mo. Maghahanap ka ng iba, lilipat mo yung iyong atensyon sa ibang bansa na mas payapa. Yeah. So, based dito nga sa question ito ng Chinese general, ano? So dito mo makikita na talagang ang China, ayaw din nila ng giyera. Because walang mananalo sa gera, Maharlika. Alam ninyong lahat yun, mga kababayan. Walang mananalo sa gera. Padamihan lang dyan ang mamamatay. Padamihan lang yan ang Yun. maguguho na masisira. Paramihan lang yan ng tao. Pero yung mga ibang vlogger, iba po yung sinasabi dyan. Wag po kayo basta-basta maniniwala sa mga komento sa baba sa mga kagaya po ng ibang social media platform, ng ibang vlogger na against po sa mga, sabihin natin, against sa mga Duterte, yun, dahil yun naman talagang totoo. Hindi po tama yung kanilang komento. Ang sabi nila, maganda raw yung sagot ni President Bongbong Marcos, yun yung gusto nilang i-feed sa mga tao. Pero mali po yun. Wag po tayo basta-basta maniniwala. Tayo po ay maging matalino. Ang bilang kung sino ang mas maraming maghihirap na mamamayan. And at sa tinginan pa lamang, sasapulin ng Pilipinas pag nagkaroon tayo ng armed conflict or armadong silot laban sa ating higanting kapitbahay na China. So, war is not an option. Ang option na natitira, wala tayong magagawa. Yan ang reality. Makipag-usap tayo, explore bilateral talks, or let's involve our neighbors in ASEAN. Kapitbahay, tulungan mo naman akong kumbinsin itong higating kapitbahay natin na mag-usap muna kayo. Yeah. Wala namang hindi dapat ma-resolve kung nag-uusap ang mga parties. Kasi, Attorney Vic, ang madalas na pinaproject ng media kasi sa atin, ano, na tayo ay gustong girahin ng China, kumbaga tayo ay nagdedepensa lamang. Pero by hearing dun sa Singapore, kanina nga, yung general at ang iba pa mga official ng China, na they are really looking forward sa peace talk, dito sa maayos na, na pag-uusap. Pero pagdating talaga kay sa gobyerno ni Marcos Jr., napaka-agresibo talaga nilang makikipagdigmaan. But again, at least may mga gantong klase tayong naririnig from the Chinese officials na hindi nila intensyon na makipaggera sa atin taliwas sa pinoproject o binabalita ng mga mainstream sa Pilipinas. Yung sinabi ko a few months back, I think, ang headline ng pahayagan, pati sa international news, ay yung seeming conflict between China and Taiwan. Wala namang Pilipinas. Hindi ko lang bakit tayo naging karay-karay bigla dyan sa umentra tayo sa picture na yan, sa larawang yan, na nakakalimutan na ang talagang may tensyon ay yung China at ang Taiwan, na hindi rin tayo dapat makialam dahil internal na usapin nila yan. Bigla na lang nawala ang Taiwan sa larawan at naging China-Philippines na at tila magkakaroon na ng digmaan anytime soon pagka pinakikinggan mo yung mga nagsasalita sa panig ng ating pamahalaan. Yeah. Bakit pa ang tatapang ninyo? Why you keep on invoking na hindi tayo iiwan ng ating oldest treaty ally na ang Estados Unidos kung nasa saan na naroon ako ngayon tayo. Talagang kasama natin ang Estados Unidos, but too much reliance on the Mutual Defense Treaty of 1951. It's a wrong assumption that it will come into effect automatically. Hindi. Dadaan pa yan sa Kongreso ng Estados Unidos. At pagdating sa Kongreso, they may or may not approve not even yung sending boots on the ground, but providing funds or war materials to a treaty ally like the Philippines. Hindi po automatic yan. At hindi nga natin, kahit gawin mo pang automatic yan, hindi natin interest ang gera.
ang kailangan ng Pilipino, ang kailangan ng Pilipinas ay pumasok ang mamumuhunan at magkaroon ng trabaho, ng negosyo at pagkain sa bawat hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Yun ang kailangan, yun ang primary, hindi ang gera. Yeah. So, well, Attorney Vic, meron ka bang plano na mamasyal? May time ka pa ba? Wala na Mamasyal? Wala na. it them and I'm going back soon after the parade. Ako'y babalik na rin dahil meron pa tayong hakbang ng maisog sa Japan naman. At maganda ito dahil sabi ko nga, nagsimula yung sa hakbang ng maisog sa Hong Kong. Mm-mm. Ako nga, ay kami naman ang magsusumbong din ng hakbang ng maisog Philippines sa hakbang ng maisog international. Kagaya dito sa Estados Unidos, Mm-mm. makikiusap na itulungan naman na tayo ng mga kababayan natin dito na may paabot sa gobyerno ng Estados Unidos na hindi interes ng mga higit na nakararaming Pilipino na mapunta tayo sa isang armed conflict kalaban ng ating higanting kapitbahay na China. Ito ang mga pahayag na sinusupil at kitil pagbalik sa Pilipinas. Bawal kaming we cannot even gather peacefully and exercise our constitutional guaranteed right to freedom of expression, peaceably assembled to petition the government for redress of our grievances. Hindi natin magawa yan dahil sinusupil. Ang tanong bakit? Ba't takot na takot ang pamahalaan na madinig yung totoong sentimiento ng higit na nakararaming Pilipino? Tatatakot ba kayo na malaman ng kapwa natin Pilipino? Alam ng mga Pilipino, I think they are more conscious dun sa imahe nila abroad Mm-hmm. na everything is rosy, everything is all right in the country. No, it's not. Dahil kahit ano pang sabihin mo, kung magkaroon man tayo, gusto natin ng economic recovery, gusto natin ng progress and prosperity. Para sa, pero lahat yan matatabunan kung magiging diktador o authoritarianism ang iiral na polisiya ng pamahalaan. Yeah. So, actually, kung talagang ang gobyernong ito ay nakafocus sa economic recovery, dapat yun yung pinagkakabalahan nila. Pero ang pinagkakabalahan nila, Attorney Vicky, kung paano tayo i-suppress, paano tayo sikilin. But anyway, maraming beses tayo nag-uusap patungkol dyan. Alam ko, ang mga tao ay aware na din. Ang katanungan dito, Attorney Vic, pupunta ka daw ba ng California? Pagka merong hakbang na maisog, I was told by many na meron yata kayong inoorganisa na hakbang na maisog sa California anytime soon. I don't want to preempt or pressure anyone, but if there is, I think I can also go. Basta Wow. tayo ng border control ninyo. Yeah, basta sa border control naman, honest ka lang, wala namang problema. Kahit naman tumawag pa tong mga, yung mga dati mong kaibigan, para harangan ka man, as long as nasa atin yung katotohanan at totoo lang lahat ng papahayag natin, I think papanig sa atin, of course, yung tama. Ito naman kilala ang Estados Unidos. Dito may kayaan ng lahat ng tao gawin, basta within the bounds of the law. Sa atin, we are strictly observing yung mga panantayang nakaguri sa saligang batas at yung mga requirement na mga umiiral na batas patungkol sa paggamit ng freedom parks. Yes. Maging payapang pagtitipon, hindi pa rin tayo pinahihintulutan. So ibang-iba ang Amerika sa Pilipinas pagdating sa aspetong freedom of speech, freedom of the press, freedom of expression. Yes. Panghuli na lang, Attorney Vic, para makatulog ka na. I hope makatulog ka na after ng interview, no? Anong expect ng ating mga kababayan sa parade bukas na dyan at anyayahan natin sila? Well, mga kababayan natin dito sa New York, ako ho ay makikibahagi sa Philippine Independence Day celebration. Ulitin ko, celebration, it's not a protest. So yung mga nagtatangka, ito ho ay selebrasyon ng ating kalayaan. Ako ho ay naririto upang ipaabot naman sa ating mga kababayan dito sa Hakbang ng Maisog USA that while you are celebrating Philippine independence here in New York, hindi tayo ganoon kalaya pagdating sa Pilipinas. Kaya ako ang mensahe ng Hakbang ng Maisog, itinutulak natin yung protection and to defend our Constitution at resist natin ang seemingly budding authoritarianism
tyrant o dictatorship sa ating bansa. Huwag tayong pumayag, pati yung Peking Charter change, huwag nating pahintulutan at ating isulong din yung kapayapaan sa ating bansa and eventually in the Indo-Pacific region and eventually in the whole world dahil kahit sinong bansa hindi handa maharlik sa gera. Walang nananalo sa gera. Paramihan lang yan ang mamamatayan. Para palakihan lang yan ng destruction that it will create at paramihan lang yan ang magugutom at maghihirap pagkatapos ng digmaan. Yes, thank you so much. Senator Attorney Vic Rodriguez daw po, sabi lang mga nagko-comment for 2025. I hope darating tayo dun sa punto na yan. But I will let you rest now, Attorney Vic. Sana makatulog kayo dahil bukas dudumugin kayo ng mga Pilipino dyan sa New York. Talaga naman. So, thank you so much. Thank you. So yan po yung pahayag ni Attorney Vic Rodriguez. Protect our Constitution, kahit na po ito ay sinusupil ang kanilang kalayaan para makapagsagawa ng mga rally. Hindi po sila pinapayagan. Yan po yung katotohanan. Yan po na napapanood natin sa ating mga makikisig na vlogger. At yung po doon sa vlogger na kabila, sa gobyerno panig, mga fake news po. Parang hindi ko nga po alam ano yung kanilang pinaglalaban doon. Kahit po yung mga kanilang mga audience o kanilang mga supporters, hindi ko rin po maintindihan bakit naniniwala kahit fake news. May nakita pa ako isang vlogger na sabi, ano ba yun, yung china-challenge niya si Banatbay. Sabi niya, sa kay Banatbay, nasan daw yung video na nagpapatunay na may sinabi si Pangulong Marcos na wala raw nagawa sila Pangulong Duterte at Pangulong Aquino sa rehabilitation ng Yolanda. Yung vlogger na yon ay china-challenge si Banatbay. Sasabi, asan yung patunay mo na nasan yung video na may sinabing nga ganon si President Bongbong Marcos Jr. Hindi ko po alam kung nagtatanga-tangahan o sadya bang tanga lang o ano ba yung kanyang dahilan o bakit niya sinasabi yung ganon. Ay napakadami po ng video. Kahit po tayo ay gumawa ng video na yun, meron po tayong video na pinakita na sinabi talaga ni President Bongbong Marcos yun. Hindi ko alam yung mga vlogger ng kabila. At sana naman yung mga supporters nila, magising-gising na. Hindi natin alam kung anong gusto nilang ipahiwatig. So, yan lang po muna yung ating topic kay Attorney Vic Rodriguez. So, abang-abang po tayo bukas. Ano po ba mangyayari dyan sa atin na niyang Independence Day dyan sa New York at sa hakbang ng Maisog, USA. Puntahan naman po natin yung OFW na tinulungan po ng Itbulaga. Panoorin po natin. Baka po may magsabi sa inyo ano po bang nalaman ng Itbulaga dyan sa topic natin. Tingnan po natin, panoorin po natin. Ang showbiz po ay kadugtong na po ng politics yan. At kung hindi nyo po napapansin, marami po sa showbiz na pumasok sa politics. At ganoon din man sa mga politiko natin na minsan lumalabas sila sa showbiz. So hindi po natin pwedeng baliwalain yung showbiz at politics na sasabing hiwalay. Meron po yung kinalaman, may kadugtong na po yan. Yan po yung hindi po natin maipagkakaila na marami pong nasa showbiz na pumasok po sa politics. So nandiyan po yan po yung aking pananaw. Magkadugtong po yan. Ito pong si nanay ay binigyan po siya ng amo niya ng 2,000 daw na pambili ng ticket, kaso yung ticket mahal. Diyan po natin pwede po natin i-shout out dyan si Mr. Arnel Ignacio na siya po ang OWA Administrator. Siya pong OWA Chief Administrator po si Arnel Ignacio dyan po sa OWA.
So siya po ang mga, kung sa mga OFW po, siya po ang nangangasiwa dyan sa lahat po ng mga problema sa ating mga OFW. Kung meron po kayong mga hinaing or meron po kayong mga kailangan na ikonsulta, si Mr. Arnel Ignacio po, siya po ang appointed as OWA Administrator. We would like to take this opportunity to express our sincere appreciation for your leadership and guidance to us. And your dedication and support inspires us all to improve ourselves and to make things better, not only here at the organization, but also for our fellow Filipinos. And we're truly grateful to have this opportunity to work under your supervision and to work with our colleagues here at the OVP. So we wish you a day filled with joy, happiness, and a year ahead filled with continued success and continued good health. So maraming salamat po. Happy birthday, ma'am. Happy birthday, Ma'am. Happy birthday, Ma'am. More birthdays to come. Thank you for the love. Thank you for the lunch. God bless po. Happy birthday, VP Sara. God bless you po. Happy birthday, VP Sara from GST. Maligayang kaarawan, VP Sara from the 3rd General Services. Hangin Security ay bumabati ng isang maligayang kaarawan. Sa pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ingatan nawa kaya may kapal. Happy birthday, VP Sara! Happy birthday, VP Sara! Stay healthy and fat from your Knowledge Management Division family. Isa pa! Happy birthday, VP Sara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, VP Sara from Legal Affairs Division. Happy and blessed birthday, VP Sara. Wishing you and your family good health, joy, and success in all your endeavors. We love you. Happy birthday, VP Sara. We wish you all the best. So Bye! Happy birthday, VP. Thank you for the love and the gifts of your life to the Filipino people. Enjoy your day. Happy birthday, ma'am. May God bless you and more blessings to come. Amping pirming ko. Sa ating division, binabati po namin kayo, VP Sara, ng maligayang kaarawan. At maraming salamat po sa pagsisilbiyo sa mga mayamang Pilipino. Shukran! Happy birthday, VP Sara, from the Public Assistance Division. To our beloved Vice President Honorable Sara C. Duterte, from your SED family, we wish you good health and happiness. Happy birthday! Salam. Ma'am Inday, your OVP Barn family wishes you Happy birthday, first Vice President Sara C. Duterte. Your leadership and dedication inspires us all. Wishing you a day filled with joy and a year ahead filled with success. Happy birthday, Vito Sara.
Inday Sara. We wish you more power, success, and happiness. We love you. Para sa Diyos, para sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Happy birthday kay Vice President Inday Sara. To our beloved Vice President Inday Sara Duterte, I would like to wish you a happy birthday. May God continue to bless you with good health, the strength and will and perseverance to serve the Filipino people. Mabuhay po kayo and may God bless you always. On behalf of the OVP Pangasinan Satellite Office and myself, we would like to extend our warmest birthday greetings to you, ma'am. Your leadership and dedication have been a source of inspiration to many, including us here in Pangasinan. May your special day be filled with joy and be surrounded by your loved ones. Your unwavering commitment to serving the Filipino people is truly commendable and deeply appreciated. Your vision and compassion have touched countless lives, and we are grateful for your leadership. Happy birthday, po, Ma'am VP. Happy birthday. Happy birthday, Vice President Sara Duterte, from your Pangasinan Satellite Office family. Yay! Desde el Western Mindanao Satellite Office, Feliz cumpleaños, Vice-Presidente Sara Duterte! Yay! To Vice President Sara Z. Duterte of the Office of the Vice President, daghan kayong salamat ma'am sa imuhang pagpangga, paghatag o guidance sa amoa sa Office of the Vice President. Karong adlaw is your very special day and I hope kauban nimo ang imuhang pamilya o ang imuhang mga relatives aron i-celebrate ang very special day sa imong adlaw karon. And I am always praying for good health, your peace of mind, your abundance of blessings, and of course, your good health. Continue to be an inspiration not only to the Office of the Vice President but to the nation. Again, enjoy your very special day with your loved ones. Happy birthday, Vice President Sara Z. Duterte. Bigyan mo ng energy, okay? Ready, set, go. Happy birthday, Ma'am Inday! Thank you for your love for our country. We wish you good health and happiness! Naot ko, ma'am, hatagan ka sa Ginoo may panglawas ug taas pa ng kinabuhi. Inaot ko damo nahatagan kag uswagon pang kinabuhi. Okay, paabot naman sa imo ma'am nga unta makabot nimo ang malipayong kasing-kasing. Happy birthday, Ma'am Inday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So yan po, happy birthday po uli ang sa ating Vice President Sara Inday Duterte. Diyan lang po muna ang ating topic. So abang-abang lang po tayo sa mga susunod na araw. Doon po sa gaganaping maisog po doon sa USA. At yung pong topic natin kahapon na galit na galit si Mr.
o si Attorney Harry Roque dun sa PhilHealth na 90 billion. Tututukan po natin yon. Abang-abang po tayo dun. Muli po, kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, i-click po notification bell, i-like, at i-share na rin po ang ating mga video. Hanggang sa muli po, mag-iingat po kayong lahat. Marami pong salamat. Paalam. Adios.